Good afternoon, brethren. We welcome you all to our priesthood meeting with the EQ and young men. Presiding this priesthood meeting, President Jimmy Carino, member of the state presidency, and I'm conducting your bishop, Bishop Anthony Nitorada. Announcement, brethren, we have our devotional on June 21, 2020, 2 p.m. in the afternoon. Our opening hymn for this priesthood meeting will be on Ye Elders of Israel. It is recorded and to be sung by the Tabernacle Choir. And the opening prayer will be given to us by Elder Dahi.
Ama namin sa langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na makapag-gather po dito sa Priesthood Meeting. Nagpapasalamat din po kami sa mga blessings po na aming natatanggap sa aming buhay at sa presensya po ng bawat isa at sa gabay po ng Espiritu Santo sa amin na maging successful po ito. Napapasalamat din po kami kay Bishop Nitorada sa kanya pong pagpupursige na magawa po itong meeting na ito. Napapasalamat din po kami, Ama, sa patuloy niyo pong paggabay sa amin na kahit ganito po yung nangyayari at madami pong problema ay nandyan pa din po kayo. Dinadalangin namin, Ama, na gabayan niyo po kami palagi na maging ligtas kami ng bawat isa. Bigyan niyo po kami, Ama, ng mga kinakailangan namin sa araw-araw. Dinadalangin din po namin, Ama, na maging memorable po itong araw na to. Dinadalangin din po namin na gabayan niyo po kami sa Espiritu Santo at patuto po kami sa Kanya. Ito lang po ang aming pinapasalamatan at dinadalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Thank you, Elder Dahil, for the opening prayer, and also to the Tabernacle Choir who sang for our opening hymn. Right now, we are blessed to have speakers. First to speak will be Brother J. E. Mundo, our Ward Executive Secretary, to be followed by Dominador Mintar, our Elders Quorum President. Good day, my dear brethren. So, it is a privilege po para po sa akin na makapagsalita po sa inyo po at may bahagi po yung mensahe na yung topic na ibinigay po para po sa akin ng bishopric. So, I hope and I pray na yung Holy Ghost yung mismo mag-guide po para po sa akin na mag-deliver po ng message na gusto ko may bahagi po sa inyo. So, in sa Pearl of Great Price, mababasa natin sa Book of Abraham, patungkol sa buhay ni Abraham, syempre mismo, na si Abraham is a good man. Gusto niya lang na mag-serve sa Diyos sa buong buhay niya. Pero may isang blessing, great blessing, na gusto ni Abraham na matanggap niya. At yun na yung pagkakaroon ng priesthood. Alam ni Abraham na kapag may priesthood siya, mas magiging better siya na servant. Alam din ni Abraham na yung priesthood na yun is mabibless yung mismo family niya. Pero ang kanyang ama, si Terah, hindi maibigay yung priesthood na yun kay Abraham. For the reason na kasi si Terah, nakalimutan niya na yung kanyang ama, nakalimutan niya na yung si Heavenly Father, at makikita dito na it turned to worshiping idols. So in facsimile 1, sa picture po na makikita niyo po sa Pearl of Great Price, you will see that the wicked man take Abraham and tie him to an altar. They were going to kill him, but Abraham prayed to Heavenly Father and saved Abraham's life. So in Abraham chapter 2 verse 6 to 13, Heavenly Father's commanded Abraham to leave his father's house and go away to another country. So the Lord promised Abraham the great blessing that he wanted, the priesthood, and through the priesthood, all the families of the earth would be blessed. So at that time, habang syempre, umalis na nga siya din sa country na kanyang tinitiran at nagpunta na sa ibang country, si Melchizedek, siya mismo yung nagbigay ng priesthood power priesthood kay Abraham po. So, yung priesthood na meron sa Abraham, yun din yung priesthood na meron tayo ngayon. So, yun din yung priesthood. Kung ano yung priesthood na meron siya, yun din yung nasa atin ngayon. At yung priesthood na yun, ibinigay sa atin siya ng Diyos. The reason the Lord has given men the priesthood is so that they can bless their families in their home. So every member of your family who is a member of the church has had some blessing from the priesthood. Pero paano ba yung priesthood na yon is mabibless yung ating families sa ating tahanan mismo? So paano ba yung priesthood na yon is makakatulong para sa pamilya na meron tayo sa ating tahanan? So I want to share to you
three things kung paano na yung priesthood na yon is makakatulong po para po sa bawat pamilya po sa tahanan. So yung una, administering the sick and the afflicted. Yung administering the sick and afflicted, this is a blessing given to the sick, to the sick by men who hold the Melchizedek priesthood, involving the use of the consecrated oil. So we have the priesthood power. You'll never know how strong you are until being strong is the only choice you have. So, sa atin, siyempre hindi naman din natin alam, especially pandemic po ngayon po. So, hindi naman din natin alam kung kailan darating yung sakit para sa atin. So, we are blessed because meron tayong priesthood sa tahanan for those na mga member na may priesthood sa kanilang mga tahanan. So if wala naman, pwede naman tayong mag-call ng priesthood holder para i-bless po tayo kung may sakit tayo. So hindi na tayo darating sa swerte yung mga tao o yung mga miyembro, yung family na merong priesthood sa kanilang tahanan. Kasi pwedeng hindi na sila tumawag kay bishop or sa ibang priesthood holder para i-bless lang po yung tao na may sakit. So always remember that the healing process of the person who sick is depend to his or her faith. So, syempre, even though na-bless tayo ng priesthood holder, it doesn't mean naman po na gagaling tayo kaagad. So, magdedepende pa rin po yan, magbe-base pa rin po yan sa pananampalataya ng tao, ng isang taong may sakit. So, kung maalala po natin, sa bawat time na si Jesus Christ po is nagpapagaling po siya ng may mga sakit, papagaling ng bulag, papagaling ng may leprosy. Lagi niyang unang tinatanong, believe ye that I may able to do this? So, syempre, yung may sakit sa masagot, syempre, sinasabi nila, yea, Lord. Then, sa lang gagamutin ni Heso Kristo yung mga tao na yun. According to thy faith, gaya nga na sinabi niya, be it unto you. So, lagi pong natin tatandaan na yung priesthood is just a guidance ng po sa pag-administer po ng sick and afflicted. So, magbe-base pa rin po yun po sa pananampalataya po ng bawat tao na may sakit po. So, second, Father's blessing and other blessings of comfort and counsel. So, ito naman blessing na to. These blessings are given to provide direction and comfort as guided by the Spirit. Commonly, yung mga blessing na yon is nakakatulong when children go away from home. Kapag halimbawa yung mga anak natin umaalis, pwede tayo magbigay ng Father's blessing, such as to attend school. So yung mga nag-aaral, yung for exam, mostly ginagawa po yun, or go on a mission, or when they begin employment, get married, or facing unusual personal challenges. So yung Father's blessing, syempre, this is a blessing na guided by the Father mismo po. So, kumbaga, ibe-bless po ng isang Father, ng isang priesthood holder na ama, yung kanilang mga anak or kanilang pamilya po. Depende po sa guided ng Spirit po para po sa kanila. These blessings can be a great strength para sa family po natin. So, sabi sa Doctrine and Covenants, section 103, verse 53 to 57, Lord appeared unto them, and blessed Adam, and the Lord administered comfort unto Adam. So this Father's blessing po, hindi lang po siya sa dispensation po natin po ng start. The time of Adam, nagsimula na po siya po. Sabi nga doon na Lord, na nag-appear po yung Diyos po mismo kay Adam at blinas si Adam, and the Lord administered comfort unto Adam. Then yung last po na bagay na pwedeng makatulong po ang priesthood sa pamilya, ang priesthood sa tahanan, is performing the sacrament home service. So, sa nararanasan natin pandemic po na yun, bawal po ang mass gathering. So, kaya in-stop po natin po yung church service natin po sa chapel. So, it is a blessing naman po para po sa atin na pwede natin gawin yung sacrament service po natin sa ating tahanan. So, blessing din para po dun sa mga
blessing again para po dun sa mga member na may priesthood holder sa kanilang tahanan po. So, with global health concerns because of COVID-19, leading the church to temporarily suspend worship services. For those who have a priesthood holders in our home, we encourage by our leaders to do the home sacrament service. If none, we inform our bishop. So, gaya ng sinabi ko nga po kanina, so kung wala tayong priesthood holder, pwede nyo naman po namin inform natin si bishop na kung baka pwede magpadala ng priesthood holder para sa ating tahanan, para po sa mga walang priesthood holder, na conduct ng sacrament service. So ito yung mga tatlong bagay na kung paano ang priesthood is nakakabless sa ating tahanan. Yung first, administering the sick and afflicted. Second, Father's blessing and other blessings of comfort and counsel. And then the last, performing the sacrament home service. So in closing, gusto ko lang po i-share po sa inyo po yung sinabi ni Elder Oaks. We have the priesthood power. We should always be prepared to use it properly to bless our family. So, always remember that the power of the priest is dependent on the worthiness of the one or individual who holds it. So, kaya nga na sinabi ni Elder Oaks, we need always to be prepared para po sa ating mga priesthood holders, sa ating mga brethren. Let us be worthy para po sa priesthood na meron po tayo. Because po, yung priesthood na meron po tayo, mag-e-effect lang po yung power po nun. Depende pa rin po yun sa worthiness po natin po. So, gusto kong patutuhanan po sa inyo po na alam ko po na si John the Baptist, pinadala ng Diyos para kay Joseph Smith para ibigay ang Aaronic priesthood. Then after that, Peter, James, and John, alam ko na pinadala din siya ni Heavenly Father at para kay Joseph Smith para ibigay po ang Melchizedek priesthood. At alam ko po na after ng great apostasy na nangyari, naibalik po ang priesthood po para sa atin. At lahat po ng mga keys or lahat ng kapangyarihan po ng pagkasaserdote or ng priesthood is naibalik po sa dispensation po natin ngayon. I'm so thankful na isa ako sa mga priesthood holder. So, kagaya nga po ng binahagi po para po sa inyo po, ang power ng priesthood depende pa rin po sa worthiness po natin po. So, let us all be worthy para po sa blessings po na bigay po para sa atin in order for us to bless those people na nangangailangan po ng priesthood. So, alam ko na si Joseph Smith ay pinadala ng Diyos para po sa atin po na nagpanubalik ng Ebanghelyo ng Jesucristo. Alam ko na ang simbahan na ito ay totoo. I have no doubt. Isa sa nagpapatotoo na totoo itong simbahan nito or isa sa ebidensya na totoo ang simbahan nito is because may priesthood tayo na nagka-guide po sa church. Mismo po natin po na syempre kung wala naman din priesthood, hindi naman nagko-function ng church eh. Yun lang yan. So alam ko din po na ang Aklat ni Mormon ay totoo at ang iba pang mga banal na kasulatan ay totoo. Alam ko po na si President Russell M. Nelson po ay tinawag ng Diyos po para po sa atin po. At siya ang totoong buhay natin na propeta. So gusto kong patutuhanan ito at iiwan sa pangalan ni Jesucristo. Amen. My brothers and sisters, thank you for this privilege na ako po'y makapagbigay ng mensahe po para sa inyo. So, na-nervous ako. Ang daming din audience. So, brothers and sisters, na-miss po kayong lahat. Lalo na sa church service po natin. Almost 2 months na po na hindi po tayo nakapagsisimba sa simbahan. So, brothers and sisters, maraming mga pagbabago sa dumating nung nagkaroon po ng
pandemic. Pero para sa akin, sa aking sarili, marami pong nabago din po sa aking sarili, brothers and sisters. So isa po dito yung nakapag kahit sa isang mga maliliit na bagay po ay nakapag-serve po ako. For example po, brothers and sisters, mayroong naglakad po ng galing pong Baguio na kung saan hindi po siya makauwi ng Santa Maria, Pangasinan. Yan. So, yun. Ang trabaho niya po doon, brothers and sisters, ay yung taga singil po, yung mga nagbabike po sa Boraham Park. Yan. So, nakita ko po siya na naglakad mula Baguio hanggang sa Pusorobio na nakarating. So, nakita ko po sa Caltex. Yan. At nagtanong po sa akin na kung saan, kung malayo pa ba yung binalunan. Yan. So, sabi ko malayo pa. So, wala po siyang masakyan. So, ang ginawa ko po, brothers and sisters, dahil kung tinitignan niya po yung wallet niya, so wala pong laman na pera, wala po siyang pera. Yan. At ako po'y tumulong sa kanya at sinakay ko po siya sa tricycle at hinatid po sa binalunan. So, I'm so blessed na isa rin po ako sa frontliners at hindi po ako hinigpitan po sa checkpoint at nakaret. At sa madaling salita, naihatid ko po yung tao na yun. So, laking pasalamat yung tao na yun sa akin na naihatid ko. Hindi ko man naihatid sa kanyang pamilya, pero alam ko na may masasakyan po siya doon sa binalunan, puntang Santa Maria. Yan. So, ibig ko pong sabihin, brothers and sisters, sa maliit na ginagawa po natin, lalo-lalo sa mga brethren, na kung saan ma-strengthen po natin ang ating pagiging priesthood holders, yung mga ibang mga brethren po natin, na matutulungan po natin sila despite sa kanilang mga kahinaan. At alam ko po na ang pagsiservisyo po o ang paglilingkod ay nasa paglilingkod po tayo sa Diyos. Kung naglingkod po tayo sa ating kapwa. Gusto ko pong ibigay po sa inyo yung a few saying from President Nelson has taught. Jesus Christ is joy. We should be the center of our lives. This joy is what will enlist us to survive spiritually in these last days. So, dapat maging sentro po si Jesus Christ para sa ating buhay. So, huwag po natin kalimutan na kahit nakapokus yung mga tao sa mga bagay na kung saan dahil sa mga para hindi tayo mahawaan ng COVID. So, huwag po tayong masyadong nakapokus po doon. Pero nakapokus po tayo kay Jesus Christ na siya ang nakakalam ng lahat. Na siya yung magbibigay ng miracles at hindi niya tayo pababayaan. So, we can take a break for a bit to recharge. So, sometimes nanghihina po rin po tayo, no? So, kailangan po natin i-recharge yung spiritual na buhay po natin. So, kailangan po natin na magsisi sa ating mga kasalanan. Ayan. So, patuloy po nating basahin yung Aklat ni Mormon. So, alam ko na magpapalakas po sa atin sa pagbabasa ng Scriptures. At palagi po tayong magdasal kay Jesus Christ. Sabihin po natin yung concerns mo natin, yung kinakatakutan natin, at kung ano yung po yung mga
yung feelings po natin and follow the promptings of the Spirit. So patuloy po nating basahin ang scriptures at paglaan ng buhay ni Jesucristo, pag-aralan ng buhay ni Jesus Christ. So alam ko, brothers and sisters, na marami sa atin ang hindi nasisiyahan dahil hindi tayo nakapagsisimba, so close yung temple. Pero sabi ng propeta, pag open na po yung temple, dapat pupunta po tayo ng temple. So makakatulong yan para ma-strengthen natin yung sarili natin. Yan. Teach our families and strengthen their testimonies. Yan. Kailangan naturuan po natin ang ating pamilya at may strengthen yung kanilang patotoo. Yan. So, ang ginagawa po natin, kahit hindi po tayo nakapagsisimba sa church, ay nagsasakrament po tayo sa ating tahanan. So, hindi natin hinahayaan yung mga walang priesthood ay hindi po sila makapagsakrament, kundi tayo ay pinupunta. Mga priesthood holders ay dapat puntahan po natin yung mga kapitbahay po natin na wala silang priesthood. Tulungan po natin sila para makapag-partake ng emblems o ng sacrament. So napakahalaga po yung pag-partake ng sacrament na kung saan sinasariwa natin ang pagbabayad sa sala ni Jesucristo. Para kung sabi ko nga kanina, ma-recharge natin yung spiritual na aspeto natin. So, sabi ni President Nelson sa mga sisters, "Sisters, I'm going to just quote what President Nelson said about you because he is more eloquent than I am. You are the woman pursue your virtue, light, love, knowledge, and courage, character, faith, and righteousness. Lives well through good women of the word, along with their families to the church in unprecedented numbers. Be your brethren with your strength, your conversion, your conviction, your ability to live." So, ibig sabihin, brothers and sisters, hindi sapat po yung brethren po sa simbahan, kundi kailangan po yung sisters, kailangan po namin kayo para maging strong po yung mga priesthood. So, lalo na po yung mag-asawa, support each other. Your wisdom and your voices, the kingdom of God is cannot complete without women who can speak with the power of the authority of God. This was an amazing thought. So, brethren, pay the price to have the priesthood power and go to the temple often to be taught about it by the Lord and His angelic servants. So, alam ko, brethren, na makalaga po yung priesthood na ginagampanan po natin. Alam ko na ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng pinagkaloob sa atin na may tayo nakahawak ng priesthood. Alam ko na kung i-exercise po natin, mag-bless tayo, yung sarili po natin at ang ating pamilya at ang mga ibang tao. Magitan po nito, alam po yung priesthood, napakahalaga para mapagpatuloy yung build ng kingdom dito sa mundo. Truly see everyone, try to truly see everyone around you as a child of God. Minister to them, regardless or with their names appear of your ministering, sisters or brothers less. So kahit wala doon sa listahan po yung mga minister po natin, kailangan po natin sila na i-minister. Lend with them
heal and uplift them and strengthen them. Strive to complete Christ and have compassion to others, even those who are envied to you, who mock you and wish to cause you, and love them, and treat them as fellow children of Heavenly Father. So alam ko na ang lahat ng mga tao po ay anak po ng Diyos. At gusto niya din po sila na makasama someday. So magiging po na tulong po natin. So, brethren, remember, we are the priesthood and strive to prepare always, for this is the time to prepare to meet God. So, this is the time for men to prepare God, brethren. Hindi bukas, kundi ngayon. So, kasi sabi nga, paano kung hindi natin maabutan yung bukas? Ang buhay natin may lang po siya. So, kailangan po natin na gawin po yung, mag-strive po tayo na gawin yung mga gusto ni Heavenly Father at ni Jesus Christ. We're so much blessed of the gospel of many years. So, if we make the covenant, we do it. That's not too late, brethren. That's brothers and sisters. So, it's not too late na kung ano po yung mga bagay na dapat natin baguhin po natin. So, Jesus Christ said, "He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life." I know, brothers and sisters, na si Jesus Christ ay ibigay niya sa atin. Ganon din ang ating Heavenly Father. Kaya binigay niya ang bugtong niyang anak na si Jesucristo para magtubos sa ating mga kasalanan. So alam ko, brethren, na marami rin tayong mga pinapagdaanan. So marami sa atin yung namatay na yung asawa niya na lalaki o asawa niyang babae. So marami sa atin yung widow o widower. Marami din sa atin na walang tahanan, no? Nakikitara lang. Iba-ibang mga circumstances, brothers and sisters, ang nararanasan natin. No matter what our family looks like, each of us can work to strengthen our own families or help in strengthening them. So, I know, brothers and sisters, if we are called, we are qualified. Tinawag tayo ng Diyos dahil alam niya yung kapasidad natin na tumulong. At alam ko, brothers and sisters, na mahal tayo ni Heavenly Father. At alam ko na matatapos din yung pinapagdaanan nating challenges na to, yung pandemic, o coronavirus. So alam ko na mahal tayo ni Heavenly Father at hindi niya tayo pinapabayaan. Brethren, gawin natin kung ano yung nararapat na gustong ipagawa ni Heavenly Father at ni Jesus Christ sa atin. Pinagkaloob sa atin yung priesthood dahil tiwala siya sa atin. So alam ko na kung gagawin natin, more blessings ang mapapasa atin. Hindi lang ang ating sarili na may bless, kundi ang ating pamilya. At magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, alam ko, brothers and sisters, na halaga po yung time po natin na kung saan tayo po yung nabubuhay na normal noon. Pero ngayon, mayroon pong mga dapat nating sundin ang utos ng gobyerno. So,
May mga gusto tayong puntahan, hindi tayo basta-basta na makapunta. Yan. Pero alam ko na babalik po yan lahat, yung normal na pamumuhay po natin. At i-appreciate natin yung blessings na hindi natin nagawa ngayon, na nagagawa po natin noon. So, isang bagay po yan na blessings para sa atin. Yung mga maliliit na bagay na kung saan hindi natin pinapasalamatan sa Diyos. So, yung blessings, yung bawa yung pagiging normal na pamumuhay, napaka-great blessings po yun sa atin. Dahil magagawa po natin yung kagustuhan po ng Diyos na walang halimbawa curfew, no? So magagawa po natin. So alam ko, brothers and sisters, na sa pamagitan po ng mga social media, yung mga pag-message natin sa ating mga brethren or mga kaibigan natin, mga brothers and sisters, ay makapag-strengthen sa atin sa ating pagiging priesthood holders. So, yan. So, maraming salamat din sa tulong ng mga leaders na kung saan sila yung nagre-remind sa atin na napiliin ang tama. So, alam ko, brothers and sisters, na mahal tayo ni Heavenly Father. Sa kabila ng pinagdadaanan po natin, alam ko na hindi niya tayo iniiwan. So, nandyan siya palagi na tumawag lang tayo sa Kanya. Manalangin, alam ko na gagabayan niya tayo, ang ating pamilya. So, alam ko na magkakasama tayo muli sa simbahan na nalalapit na ito. Ayan. So, alam ko ang mga bagay na ito ay totoo at iniwan ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Thank you, Brother J. Mundo and Brother Dominador Mentar, for the inspirational talk that you shared with us. Before we end this priesthood meeting, and we will sing our resting praise to the man, to be sung by the Tabernacle Choir. And after that, we will give the time to President Jimmy Carino to give the closing remarks. And our closing hymn, Put Your Shoulder to the Wheel, to be sung by the Tabernacle Choir. And the closing prayer will be given by Brother Mipay Mabanta. I hope, brethren, natuto po tayo sa mga lesson ng ating mga speaker. Thank you. Jesus anointed the prophet and seer.
the church. Magandang araw po sa ating lahat. In behalf po sa Stake Presidency, ako po ay nalulugod sa oras po na ito upang sa ganun ay makapagbigay po sa inyo ng mensahe. At alam ko po na lahat po tayo ay nakakaranas po ng pandemya po na ito ng COVID-19. Maging ikaw man ay mayaman o mahirap, walang estado po na pinili, na lahat po tayo talaga ay naapektuhan ng pandemya po na ito. At bilang tugon po ng ating simbahan, tayo po ay inaanyayahan na magkaroon po ng gathering katulad po nito sa virtual. Nagpapasalamat po tayo sa teknolohiya na mayroon po tayo ngayon para may parating po ang kagustuhan o mensahe po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Itong mga nakaraang mga araw o mga buwan na tayo po ay nagkaroon po ng ECQ at ngayon po ay GCQ na po tayo. At alam po natin na lahat po tayo ay nakaranas po ng mga depression, no? May depression, kalungkutan, anxiety, o mga negatibo, no? Sa ating, hindi lamang sa ating temporal na pamumuhay, kundi maging sa ating spiritual. Kung tayo man po ay nabigyan ng alanganin, no? Sa ating mga temporal na kalusugan, kukumustahin po natin sa oras po na ito yung atin din pong espiritual na kalusugan. Brethren, alam ko po na lahat po tayo ay tinawag po ng Diyos because we have been foreordained in our calling. We have been chosen by the Lord to be His partners in this grand and glorious work. So mayroon siyang paanyaya sa bawat isa ho sa atin. Ito yung kanyang sinasabi, come follow me. So sa gitna po ng pandemic ng COVID-19, inaanyayahan po tayo ng Panginoon na sumunod po sa Kanya. Ano po yung mga pangyayari sa buhay ho natin? Kasi alam ko po may mga disadvantages at may mga advantages, no? Yung pagkakataon na ito, na lahat po tayo ay nakakaranas ngayon. Alam ko po, lahat po tayo sa disadvantages, masabi natin na yung ating kabuhayan, higit sa lahat, yung ating mga kalusugan ay ano po sa alanganin. At yung advantages naman ay pwede po nating masasabi na nagkaroon po tayo ng oras sa ating sarili, sa ating pamilya, at higit sa lahat sa ating Panginoon. So, kukumustahin ko po ngayon yung ating spiritual na kalusugan. So, katulad po ng ating physical na kalusugan, chinecheck ko natin ito, di po ba? At lahat po tayo ay pumupunta po sa doktor para po i-check at higit sa lahat para masukat kung ano man po yung mga dapat i-measure, no, sa ating mga physical na kalusugan. Nandyan yung sinasabi ho natin, yung ating temperature, nandyan yung timbang, maging yung ating presyon ng dugo, at iba pa. So, paano naman ho natin ma-check yung ating spiritual na kalusugan? May mga mahalagang palatandaan na dapat ho nating isipin, brethren. Ang una po ay yung ating pananampalataya. Kumustahin ho natin yung ating pananampalataya. So, alam ko po na lahat ho tayo na despite po sa pandemic ay nabigyan po ng pagkakataon na makapag-nilay-nilay, no, sa ating Panginoon. Ang sabi nga ho dito sa Hebrew chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please God or to please Him. So ano yung gagawin ho natin, brethren? So sana po kahit na tayo po ay nakakaranas ng pandemya po na ito, ay na-check po sana natin yung ating spiritual sa pamamagitan ng pag-develop pa rin ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sinasabi nga po dito sa may 2 Corinthians chapter 8 verse 11,
Ang sigasig na ipinakita ninyo sa pasimula ay panatilihin ninyo hanggang sa wakas. So sana po kahit na po tayo ay nandito po ngayon sa pandemya po na ito, ay lalo po sana nating napagtibay yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Alam po natin na lahat po tayo ay nahihirapan, pero mas mahirap pag wala po sa atin ang ating Panginoon. Sa awit o sa Psalm chapter 56 verse 8, nakalagay po dito, ang Diyos ay may mga talaan ng ating mga luha. So ibig sabihin, alam po niya yung ating mga nararanasan ngayon. Kaya nga lang, ano yung dapat nating gawin? So dapat palaguhin ho natin yung ating pananampalataya sa Kanya, kasi alam ho natin na nangyari yung mga bagay na to dahil gusto niya tayong subukan. Alam ho natin yan mula pa sa plano ng ating Ama sa Langit, na lahat ng mga pangyayari sa buhay na ito ay mga pagsubok lamang. So yan po yung una na dapat nating i-check sa ating spiritual na kalusugan. Dapat na-develop lalo yung ating pananampalataya kahit na may pandemya ng COVID-19 sa panahon natin ngayon. Pangalawa na dapat nating i-check bilang mga pagkasaserdote o mga priesthood holder. Ang pangalawa po ay isipin natin, lumago ba yung ating karakter bilang miyembro ng simbahan ni Jesucristo na mabanal sa huling araw? O may pagbabago ba sa ating sarili? Alam ko po na lahat ho tayo ngayon ay nagkaroon ng pagkakataon na masabi sa ating sarili na tayo po ay may pagbabago. Kasi alam ko po, pati sa mga balita, na nasasabi po doon na sila po ay lalong tumibay yung kanilang pananampalataya, na iba yung kanilang mga pananaw sa kanilang pamumuhay, at higit sa lahat sila po ay nagbago. So ano kaya yung mga pagbabago na yun? Maaring nagkaroon tayo ng mas magandang panahon sa ating pamilya. Binago natin yung pagkakataon na kung saan dati ay hindi natin nagagawa, ay lalo nating napaigting sa panahong ito na tayo gumawa ng kabutihan. At higit sa lahat, tayo lumapit po sa Diyos. Nakalagay nga po dito, yung parati pong tinatanong ng Panginoon sa atin, what manner of men ought ye to be? And Jesus Christ said, even as I am. Ayon kay Santiago, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. So yan po yung nakalagay po sa libro po ni Santiago o sa James chapter 4 verse 17. Nakalagay po dyan na kung hindi po natin ginagawa yung tama, kahit na alam po natin na dapat natin gawin, tayo po ay nagkakasala. So yan po yung isa sa nandun sa paano natin i-develop o mabago yung ating mga sarili. So ibig sabihin, dapat alam natin paano gumawa ng tama. So yan po yung pangalawa na para masukat natin yung ating espiritual na kalusugan sa panahong ito. Ang pangatlo po ay ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga brothers and sisters, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid. Sabi nga ho natin sa Proverbs chapter 27 verse 17, bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal, at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. So ibig sabihin, maswerte po tayo ngayon dahil bago pa man mangyari yung pagkakataong ito, ay nai-prepare na po tayo ng ating propeta sa pamamagitan ng mga instructions na dapat nating sundin ang pagkakaroon natin ng oras sa ating pamilya. Higit sa lahat, na magawa natin yung iba nating gawain, hindi lamang sa simbahan, kundi maging sa ating pamilya, at higit sa lahat, magkaroon tayo ng ugnayan
mas maraming oras para makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga kapatiran. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 sinasabi, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa. So yan po yung ating ginagawa po ngayon para makipag-ugnayan tayo sa ating mga kapatid sa magitan ng ministering. So isa ito sa mga ginagawa ho natin ngayon. At higit sa lahat, kung hindi man ho natin magawa na physical, ay meron po tayong katulad nito ng mga teknolohiya na ating ginagamit para maisagawa ho natin yung ating fellowshipping o ministering o pakikipag-ugnayan sa ating mga kapatiran. So brethren, isang malaking challenge po sa atin po ngayon para magawa po yung mga bagay na ito. Pero ako po yung nagpapasalamat sa ating mga leader po ng simbahan. Yung iba po sa inyo ay ginampanan yung kanilang mga tungkulin para po lalo po nilang ma-minister o mabigyan po ng gabay at higit sa lahat ang tulong yung ating mga kapatid sa simbahan. So, ang pang-apat na ating gagawin para masukat ho natin yung ating espiritual na kalusugan ay yung tinatawag nating paglilingkod o yung service na ginagawa ho natin sa simbahan. Hindi lamang po sa simbahan kundi maging kahit kanino man, kahit sino man po na kailangan ng ating tulong. Nasukat po ngayon itong pagkakataong ito na dahil po sa pandemya po na ito, lahat po ay nagtutulungan. So sana po yan din po yung isa po nating at may pagpatuloy nating gagawin na makapaglingkod hindi lamang sa mga miyembro ng simbahan kundi maging sa lahat po ng mga nasasakupan natin at higit sa lahat maging ang ating lahat ng kapwa na pwede nating matulungan. Sabi nga natin dito, kung gusto nating lumago, ang pinakamagandang paraan para madagdagan ang iyong kaalaman ay ang ipasa ang iyong natutunan sa iba. So hindi lamang po na makatulong tayo dahil sa mga temporal, katulad nito, kailangan nakakapag ng tulong maging espiritual. Ayon dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, ang sabi ni Pablo, ang mga bagay na narinig mo ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. So, katulad ng sinabi ko po kanina, hindi lamang tayo nakakatulong sa spiritual ay sa temporal, kundi maging sa spiritual. So tayo ngayon ay tinatawag ng Diyos para sa ganitong gawain. Hindi lamang nais ng Diyos na ipamuhay natin ang kanyang mga layunin. Nais din niyang tulungan natin ang ibang tao upang maipamuhay ang kagustuhan ng Diyos. So, brethren, isa pang turo po ni Pablo sa 1 Timothy chapter 4 verse 6. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo. So yan po ang nakasaad po dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 6. Kaya kung ano man po yung ating nalalaman, katulad po nito ay dapat nating ibahagi sa ating mga kapatiran. Ito ang ibig sabihin ng buhay na may layunin, brethren. Na ang pagsamba sa Diyos, paglago sa karakter o yung pag-develop natin na magbago po tayo sa ating pamumuhay na katulad kay Kristo, pakikipag-ugnayan sa ating mga kapatid o sa magitan ng ministering at paglilingkod sa Kanya ay mga palatandaan ng magandang espiritual na kalusugan. So, brethren, alam ko po na anuman po ang ating estado sa buhay, ang natitira pa nating panahon sa buhay na ito ay maaring maging pinakamainam sa lahat kung iyong ipapamuhay o ipamuhay natin ang ibig ng Diyos. So alam ko po na masaya po ang Panginoon
na naglaan po tayo ng oras para sa Kanya. Higit sa lahat na siya po yung atin pong inuuna sa panahong ito. At alam ko po na ang mga bagay na ito ay totoo. Mag-ingat po tayo. At alam ko po na malalampasan po natin ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Ama po namin nasa langit, nagpapasalamat po kami, Ama, sa inyo po sa pagmamahal niyo po sa amin. At yun din po, Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo sa patuloy na paggabay po niyo sa amin. Sa sakuna pong ito, na nandiyan po kayo lagi, panggabayan po kami. Hiling ko po, Ama, na patuloy niyo po kami nabasbasan, gabayan sa pamumuhay po namin. Hiling din po namin, Ama, na patuloy na bless po yung mga leaders po namin, na nalayan po lagi na dapat nabayan po kami. At yun din po, Ama, na naway sa mga salita po na aming pong mapapakinggan ay maging gabay po sa amin sa aming pamumuhay po. At patuloy niyo po kami basbasan, gabayan po kami ng Banal na Espiritu. At ito po nga panalangin sa pangalan po ni Jesucristo. Amen. Been taught and we
Israel.